Paano po ba yung born again? Kasi po, sabi po nga natin, tayo nga po ay mga born again. Pero, at ang kinakailangan ng mga tao, ma-born again din, di po ba? Ang pagiging born again po ay accepting Jesus as your Lord. Ibig sabihin, isinusurrender mo na lahat. Hindi na yung kagustuhan natin. Which is, yun din naman yung nasa labas, di po ba? Na kaya nga po, ayaw nila ma-born again Hindi po nila isinusurrender yung mga, kung ano man yung pinaglalaban nila. Pero tayo, fully surrendered, born again. Mga sent ni Lord. Mga ipinadala tayo dito ni Lord. Hindi lang tayo basta na dito para patuloy lang tayo na makikinig o magpapalakasan. May pinagagawa po sa atin si Lord. Ang pinapagawa po natin niya sa atin, tayo nga daw po ay magliwanag. May kwento po ako na alam niyo po ba yung isang rock rabbit? Yung pong maliliit na hayop hindi wala po dito sa atin sa Pilipinas, pero sa US yata po yung rock rabbit. Alam niyo po ba siya yung paboritong pagkain ng ahas? Siya yung paboritong pagkain ng mga malalaking ibon. Siya rin yung paboritong pagkain ng mga aso. Basta siya ang paborito. Pero, meron po siyang alam at katangian na siya po yung nagagawa niyang makaligtas. So, alam niyo po ba na yung kagaya po nung tatlong nabanggit ko, yung mga mababagsik na hayop, yung ahas, buwetre siguro, at saka yung asong gubat. So, kagaya po yun ng kasalanan. Pero, kagaya po nung rabbit na yon, siya po ay marunong manganlong sa bato. Amen po ba? Marunong po siya manganlong sa bato. At kagaya po natin, dapat po marunong din tayo manganlong sa bato. Sino po ba yung ating malaking bato? Ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Kaya po yung rabbit na yon, ganun din po ang kasalanan. Na pwede po tayong lapain, sirain, wasakin, patayin. Pero, praise God po, tayo meron pong malaking bato. Ano po? So, nakakatuwa po. At si Lord na sa atin, hindi lang po tayo sinasamahan, kundi tayo po pinagpapala at tunay na lagi ang kanyang pagmamahal, lagi nating nararanasan, ang kanyang katapatan. Yun lang po at medyo, inuna ko po yun para tayo medyo ma-relax. Pati po ako. So, ang verse ko po ay Matthew 5:16. At ito nga po yung sinasabi na kaya po tayo narito upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Na kanina po ang topic ay yung faith at praise God na nauna nga po. Tayo naman po alam kong sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, tayo nga po ay meron ng faith. Meron na po ba tayo? Praise God. Buong buo po yan. Nasa atin po yan. Tayo na po yung dati po, kagaya nga po ng sabi ko, na tayo nga po yung hinirang, tayo nga po yung kanyang mga tinawag, pinawawalang sala, at kasabay po ng ating paglilingkod sa kanya, tayo po ay kanyang pinararangalan. Tama po ba? Kasi nga po sino po ba ang naglilingkod sa Panginoon? Aminin po natin, tayo po yun. Kung ang Panginoon po ay pinadala yung kanyang mga apostles dati, tayo din po ay pinadala ni Lord para maglingkod sa kanya. Ang verse ko po ay Matthew 5:16. Ito na po, in the same way, let your light shine before men, that you may see good deeds and praise to your Father in heaven. Di po ba? Sige po, mag-pray po muna tayo. Father God in heaven, salamat po sa iyong mga salita na sa amin pong oras na ito ay amin pong pinagsasalusaluhan. I-anoint mo po yung salita as you anoint me, O Lord, at saka po yung pakinig at kaunawaan ng mga kasama ko po na dito na iyong mga pinili at tinawag na upang sa iyo ay maglingkod, magbigay ng parangal. Father in heaven, papurit, pasalamat po ay sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Oo nga po at tayo nga po ay narito na sa ating kalagayan. Ano po?
Alam naman po natin na yung ating kalagayan at ang ating espiritu, alam po naman natin sa kalagayan natin na tayo ay meron ng kaligtasan. Pero ang nakalagay po dito ay, let your light shine. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi lamang po tayo ay para sa ating sarili lamang, di po ba? Hayaan po natin ang ating mga gawa, ang ating mabuting gawa, ay makita ng maraming tao. Para po tayo ay makilala at malaman na tayo nga po ay born again. Ano nga po yung born again? Ang pagiging born again po, yung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon. Siya na po ang masunod. Hindi na po tayo. Okay po ba yon? At kagaya po ng, pakibalik lang verse. Let your light shine. Kagaya nga po ng nakalagay po na, let your light shine before men that may see your good deeds, mabubuting gawa. Alin po ba yung mabubuting gawa? Kasi sabi ng mga tagalabas, ako na may gumagawa rin ng mabuti. Ako na may mapagbigay. Ako na lalo doon sa nagbibigay sa akin, di po ba? Ako na mapagbigay sa nagbibigay din sa akin. So siguro yun ang alam nilang mabuting gawa. Ano po yung mga mabubuting gawa? Yung halos okay, tumulong tayo, mabuting gawa. Yung, alam naman natin yung dating pakahulugan natin ng mabuting gawa. Pero dito sa Bible, sinasabi po sa Bible, ang iyong mabubuting gawa, ang mabuting gawa, ay ang pagkakaroon mo ng pananalig sa ating Panginoong Hesus na ipinadala ng ating Diyos Ama. At kagaya po ng mabuting gawa na dapat ay nasa atin, tayo po ang nagpapahayag ng mabuting gawa ng Diyos. Makita po sa atin. Kung hindi makikita sa atin, kanino makikita, mga kapatid? Yung mabubuting gawa. Kaya, kagaya po ni Martha at saka ni Mary na, ano pong inuna ni Martha? Lahat ng mabubuting gawa na alam niya, paghahanda ng pagkain. Pero si Lord na mismo may sabi, mas mabuting ikaw muna ay makinig at na magkaroon ka ng pananalig. So, kinakailangan din po tayo na tayo nga po, kung si Lord nga po ay pinadala yung kanyang mga apostles, tayo rin po, pinadala rin po ni Lord. Angkinin po natin, pangatawanan po natin. Ako pa may tawag po ako dyan Yung sinasabi ko nga po na, set your mind na. I-set na po natin yung mga isip natin at tayuan natin, stand. At tayo po yung maglingkod na may paglilingkod na alam po natin na hindi madali. Pero Ephesians 6:10, walang mahirap na paglilingkod kasi si Lord na nasa iyo, ang kasama mong gumagawa sa iyo, gumagawa sa atin. Amen po ba? So, hindi ko po alam kung ako'y tatagal. Ibig sabihin, hindi ko po alam kung anong oras ako matatapos, pero mamadaling ko lang po. At saka, ito nga po sinasabi na ang isa sa paglilingkod natin, kagaya nga po ng ginawa natin kanina, yung pagpupuri natin sa ating Panginoon, mabuting gawa po yun kay Lord. Hinihingian po tayo ni Lord na magpatuloy po tayo magpuri sa Kanya at ipagpasalamat natin ang biyaya ang ating tinatanggap. Amen po ba? I-appreciate po natin. Hindi po yun kagaya, hindi si Lord po, hindi anong tawag dito? Laban sa mayaman. Gustong-gusto po ni Lord tayo payamanin. Kaya nga lang po yung mindsetting lang po natin. Ano po? Gusto po ni Lord na tayo mayaman. At yun po yung nakaluluwalhati sa ating Panginoon. Ano po? Isa pa po yung sinabi po sa John 15:8 and 9. Bro, makukuha mo ba dyan? John 15:8 and 9 na napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at napapatunayang alagad ko kayo. So, kagaya nga po ng ikinuha sa atin ng ating Panginoon na magpatuloy po tayong magbahagi ng kaligtasan. Kagabi po, nakakatuwa po kagabi kasi nga po ang topic ko po kagabi bago mag-prayer meeting, yung feeding ni Lord. Inuna po doon yung wine, which is, kung makukuha po natin yung kanyang espiritu, binibigay po sa atin ni Lord. Ang pangalawa po yung kanyang olive oil, na siya po naman sa atin ay, pagkakatawag po sa atin, tayo nga po ang kanyang pinahiran. Ang pangalawa po ay
Ang pangatlo na po, ay yun nga pong bread, which is the Word of God. Sa buhay po natin ito, aminin po natin, ano po ba ang dala-dala natin? Tatlong mabubuting bagay na dala natin na dapat ay nasa atin. Di po ba dapat meron lagi tayong prayer? Ano po? Tayo po ba yung nag-pray kanina? Banghapon. At nakakatuwa po yung sabi sa atin ni Lord, naghahanap po dati ng sino ba yung mga tao, anong relihiyon ang talagang mapanalanginin. Siguro po, hindi na po natin makikuha yan dahil tayo po yung sinabi na walang patid na pananalangin. So, ang ating palang pumbuhay, kahit ano pong ginagawa natin, expression po yan ng ating pananalangin. Ang totoo po, hindi lamang po ito, building po ito, okay, tayo ang church, pero ang ating po palang ginagalawan yung mundo. Yun yung ating mismong church. Kakatuwa po yung building natin at yung ating kinalalagyan at sa biyaya ni Lord ay may mga tao ang ginagamit. So, praise God po. So, ano po ang dapat dala-dala natin? Word of God. Ano naman po sabi doon sa Word of God na sabi nga sa Joshua na lagi niyong ulit-ulitin basa-basahin, bulay-bulayin at ang inyong maganap. Ay, paano natin magaganap kung baka tayo wala pang Bible na laging natin dinadala? So, dapat po tayong pagsisiyan po natin dahil paano nga po natin masusunod kung hindi po natin binabasa? So, kasama po yon. At yung pong prayer, panalangin, Word of God, at saka nga po yung candlestick natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng candlestick? Kagaya po kanina doon sa let your light shine. Kinakailangan po tayo lumalakad na tayo ay nagliliwanag. Nagagawa po ba natin yon? Sa ating paglakad, nakikitang kakaiba ka. Nakikita yung pagmamahal ni Lord sa iyo. Ang Bible naman po, ang message naman po, pagmamahal eh. Wala naman po tayo makukuha dyan eh. Kung lahat naman po ng kahit anong meron dyan, kasalanan, natatakpan po ng pagmamahal yun eh. Sa pagmamahal po, at sabi ni Lord, makikilalang kayo aking mga alagad kung kayo'y nagmamahalan. At saka po, ang isa po nakakapagparangal sa ating Diyos, nakaka-glorify sa ating Panginoon, ay yung ating pong mga pagbibigay. Pero, kagaya nga po ng ating pagbibigay, ay kinakailangan din po palang may wisdom. Hindi tayo dapat bigay ng bigay sa tayo naman experience na po natin ito, di po ba? Sa pagbibigay natin, minsan talaga pala namang hanap buhay na ng iba. Anong nangyayari ay sa halip na tayo nakakatulong pa tayo magkaroon ng mga tamad. Kaya, si Lord na rin po ang magbibigay sa atin ng pambigay. At kaya nga po, kung babasahin niya po natin yung itinuturo niya na yung pagbibigay natin ay pagbibigay natin sa ating mga anak. Napakabuti po nun. Pagbibigay po sa gawain ng Panginoon at pagbibigay po sa mga mahihirap. Kasi doon din po makikilala kung yung wisdom po na ibinigay sa atin ni Lord. Kasi baka naman tayo nagbibigay sa iba, yung mga anak naman natin pala, pinababayaan natin. O nagbibigay tayo sa ating mga anak. Tapos may nangangailangan din po palang mga ibang tao na talagang kailangan. So, wisdom po na talagang tayo nga po ay nakapagbibigay sa pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Si Lord na rin man po nagbibigay ng ating mga pambigay na yan na ang totoo ay tayo nga po ay sabi nga ay tayo ay nagtatanim, tayo ay nagdidilig, si Lord na nagpapasibol, si Lord din na nagpapalago. So, pagpatuloy po natin na tayo ay magpagamit sa Panginoon. Sa paano po ba natin, ang tanong ko lang po, ito na po yung huli. Ang tanong ko lang po, paano po natin mapapaliwanag yung ating ilawan? Paano makikita ng marami? Anong magiging bahagi mo upang makilala na talaga ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus? So, dito na lang po at papuri po sa Panginoon.